Bago bumaba ng sasakyan ay tumunog ang aking cellphone. Message yun galing sa hospital. Binasa ko na rin ang mga nauna pang text messages. Napakunot ang noo ko nang makita ang isang unread message mula kay Sugar Baby. From Sugar Baby, okay with smile emote icon. Shit! Napamura tuloy ako. Bakit hindi ko agad nabasa? Tiningnan ko kung anong oras yun dumating. Yun ang time na nasa sterya na kami. Huling check ko ng cellphone ko ay nung nagpadala ako ng message kay Gigi na pauwi na ako. Next is nung nasa labas na ako ng bahay ni na Andrew. Stupid, mura ko na naman sa aking sarili at nahampas ko pa ang manibela. Nang tawagan ko si Gigi kanina sa labas ng bahay ni Andrew, ay hindi ko na nakita ang pop-up notification ng message nito dahil natabunan na ito ng mga bagong text messages na dumating na pahilamos ako ng mukha. Nilingon ko ang pintuang pinasukan ni Gigi at parang nakikita ko pa siya dun na papasok. Napabuntong hininga na lang ako. Habang iniisip ang katangahang nagawa ay natanaw ko si Dad na naglalakad na may pintuan. Dali-dali akong bumaba para habulin siya dahil marami akong gustong itanong sa kanya. Simula nang dumating si Gigi sa bahay ay hindi pa kami nagkakausap ni Dad. Napakaraming tanong na gusto kong linawin sa aking ama ang tungkol kay Gigi, sa pamilya nito at sa pagtira niya dito. Kumusta na ang fiancé mo? Bungad agad ni Dad. Lihim akong natawa dahil yun agad ang bukang bibig nito. Saglit pa akong napaisip kung sinong fiancé ba ang tinutukoy ng aking ama. Last month lang, siya itong nagsasabi na kailangan kong pakasalan si Danica. Pero siya rin itong nagpasundo kay Gigi sa Batangas. Kung si Gigi ang tinutukoy mo Dad, kapapasok lang niya sa loob ng bahay, tugon ko. Tumango-tango si Dad at saka nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa may pintuan. Sasabihin ko pa sana sa kanya na gusto ko siyang makausap pero naunahan niya ako. Huminto siya sa paglalakad at pumihit paharap sa kanya. We need to talk, ani Dad. I was about to ask you that, naunahan niyo lang ako, sagot ko sabay bukas ng pintuan. We'll discuss, bago pa man makapagsalitang muli si Dad, isang malakas na iyak mula sa loob ng bahay ang narinig namin. Saglit pa kaming nagkatinginan ni Dad saka nagmamadaling pumasok sa loob bahay, sa pag-alalang may masamang nangyari. Habang lakad-takbo kami sa hallway ay umitso ang iyak ng isang babae na napakapamilyar sa akin, kaya kinabahan ako. Hindi ko pa matukoy-tukoy kung saan naggagaling ang iyak dahil sa sobrang lawak ng aming bahay. Mukhang nanggagaling ang iyak na yon sa may veranda, sa tapat ng floral garden, kaya dun ako nagmamadaling nagtungo. Habang papalapit kami ng papalapit ni Dad sa umiiyak, ay mas nakikilala ko na kung sino yon, boses ni Gigi yon. Kinabahan ako ng sobra kaya tumakbo na ako ng mabilis. Habang tumatakbo ay matinding pag-aalala ang nararamdaman ko para kay Gigi. Hindi siya ang tipong madaling paiyakin, wala sa personality niya yon. Kaya bakit ganun na lang ang pag-iyak nito, nasaktan ba siya? Wag naman sana, naidasal ko. Pagdating ko sa veranda ay hinanap agad ng mga mata ko si Gigi. Una kong napansin ay sina Mom at si Danica na nakatayo, kitang-kita sa mga mukha ng mga ito ang hindi maintindihan emosyon, gulat na may kasamang pagtataka. Pareho silang dalawa na nakayuko at nakatingin sa isa pang tao na kasama nila, si Gigi. Nakasalampak ito sa sahig at tuwid na tuwid ang mga binti habang hawak nito ang kanyang laruan at humahagulhol na animoy na matayan. Mabilis ang mga hakbang ko palapit sa kanya. What happened? Nag-aalala kong tanong. Iniluhod ko ang isa kong tuhod para mapantayan siya. Baby, bakit ka umiiyak? Mahina at nag-aalala kong tanong habang hinahaplos ang kanyang buhok dahil hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Tumingala at tumingin siya sa akin. Rumehistro sa kanyang mga mata ang matinding sakit. Parang piniga ang puso ko nang makita siya sa ganitong sitwasyon. Basang-basa rin ng luha ang kanyang buong mukha. Taas-baba ang kanyang balikat at dibdib habang sumisinok. Sini. Sinira nila ang robot ko. Hirap na hirap itong tapusin ang sasabihin dahil sa tindi na kanyang pagsinok. Dahil dun ay napalingon agad ako sa hawak nito. Nasa kanang kamay nito ang kanyang robot at sa kaliwang kamay naman ay ang isang braso ng robot na putol. Hindi ko masyadong pinapansin ang laruan niyang yun pero alam kong importante ito para sa kanya dahil sa tuwing makikita ko siya ay ito palagi ang kanyang hawak-hawak. Childish mang tingnan, alam kong mahalaga ito para sa kanya. Maayos pa ang laruan nito nang makita ko kahapon habang kinakalikot niya sa tabi ng swimming pool.
Sinusubukan ko lang naman na pagselosin siya kahapon, pero nilayasan lang niya kaming dalawa ni Danica. Hinintay ko siya pero hindi na ito bumanalik. At nang sundan ko siya ay nadaanan ko pa ang kanyang laruan at toolbox na naiwan niya sa ibabaw ng lounge chair. Kaya alam ko at natatandaan ko na maayos pa ito kahapon. Nilingon ko sina Mom at Danica. Nang masalubong ko ang kanilang tingin at naglumikot ang mata ng mga ito, kaya dun pa lang ay alam ko nang sila ang may kagagawan ng pagkasira ng laruan. Umigting ang pangako, pilit na pinakalma ang aking sarili. Itinigil ko ang paghagod sa buhok ni Gigi at saka marahang tumayo. Humakbang ako palapit at hinarap silang dalawa. Hindi pa man ako nagsasalita ay naunahan na agad ako ni Danica. I thought it was just a trash kaya itinapon ko, depensa nito kahit wala pa man akong sinasabi. Son, ako ang nagsabi sa kanyang itapon niya yon. Mukha naman talagang basura, pagtatanggol pa ni Mom kay Danica. Lalong umigting ang pangako, malapit ko nang makalimutan na sarili kong ina ang kaharap ko. It's only fault. So, ako ang sisihin mo, wika pa ni Mom. What exactly is your fault? Malamig ang boses na tanong ni Dad kaya natigilan kaming lahat. Kadarating lang nito at naglalakad palapit sa amin. Sinalubong siya ni Mom habang nagsusumbong. Juan, ito kasing, nahinto sa pagsasalita si Mom nang lagpasan siya ni Dad at dire-diretsong humakbang palapit kay Gigi, na umiiyak pa rin hanggang ngayon. Huminto si Dad sa tapat ni Gigi at saka yumuko para tingnan ito. What's wrong? Mahinahong tanong ni Dad. Napalingon ako at nagtatakang tumingin sa kanya. Si Dad ba talaga ang nagsalita? Pinunasan ni Gigi ang luha sa kanyang mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinira po nila si Baby Grayco, umiiyak at pumipiyok pa rin ito hanggang ngayon. Dumako ang tingin ni Dad sa robot ni Gigi, at nang makita niya ito ay unti-unting dumilim ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ni Mom at Danica. At binato ang dalawa ng nakakamatay na tingin. Who did this? Mariing tanong ni Dad. Mahina man pero nakakatakot ang boses nito. Hindi tuloy makapagsalita sina Mom at Danica. At nang walang sumagot ay malakas itong sumigaw. Who the hell did this? Sobrang lakas na tanong ni Dad. Napaigtad sina Mom at Danica sa lakas ng boses ni Dad kaya lalo nang hindi nakapagsalita ang mga ito. Maging ako ay nagulat sa sigaw niya lalo na nang makita ko ang madilim na mukha nito ngayon. Nang wala pang magsalita sa dalawa ay binalingan ni Dad si Danica. Mabuti pang umuwi ka na muna, malamig nitong sabi sa kanya. Hindi na sumisigaw si Dad pero halatang nagpipigil ito ng matinding emosyon. Tito, kasi magsisimula pa lang magsalita si Danica pero pinutol na agad siya ni Dad. Not today, Danica. Natigilan pang muli si Danica. Nagkatinginan sila ni Mom, tila nagulat pareho at hindi inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Dad maging ako ay naguguluhan. What the hell is going on? Bakit parang hindi si Danica na anak ni Chairman Aurelio Gonzales kung kausapin niya ito? Of all people, Danica is the last person my dad wants to upset, maaaring makarating ito sa parents niya. Pero sa nakikita ko, bakit parang hindi man lang nababahala si Dad? Let's go Danica, aya ni Mom sa kanya. Marahan niyang hinawakan si Danica sa braso at humakbang na sila paalis. Matilda, stay here. We're not done yet, malamig na sabi ni Dad kay Mom nakatingin. Napalingon tuloy si Mom sa kanya at kita ko ang pagtataka sa mukha ng aking ina. Mauna ka na Danica, tawagan na lang kita mamaya, pahabol nito kay Danica. Okay, tita, anto sa mahinang boses. Tuluyan na ngang umalis si Danica at si Mom naman ay hunarap kay Dad. Kahit nagulat ay nakuha pa rin itong questionin si Dad. Bakit mo naman ginawa yun kay Danica? Paano kung makarating ito sa parents niya, sambit ni Mom na halata ang hinanakit sa boses. And what made you think that you could just destroy her stuff? Mariing sambit ni Dad habang direktang nakatingin kay Mom. Natigilan muli si Mom, and I could see the confused and puzzled look on my mother's face. Hindi niya inaakala na ganun ang magiging reaksyon ni Dad sa ginawa nila. Malalim na tinitigan ni Dad ang aking ina. Next time, be careful what you destroy. You might be breaking something that could potentially harm all of us instead, wika ni Dad. His voice is steady and low. No hesitation, at walang kang mababanaag ni katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata matapos sabihin yon. Walang maapuhat na salita si Mom dahil sa pagkabigla na tila kagaya ko ay naguguluhan din sa ikinilos ni Dad. Parang napaka-imposible nang nakikita namin ngayon sa aming harapan.
Niyuko ni Dad si Gigi na ngayon ay tahimik ng umiiyak, naririnig ko pa rin ang kanyang pagsinok. Hindi ko inaasahan ang sumunod na eksena. Inilahad ni Dad ang kanyang kamay kay Gigi. Halika na iha, malamig dyan sa sahig, wika ni Dad sa mababang tono. Malayong malayo sa boses ng aking ama na nakasanayan ko. Tumingala si Gigi nang marinig ang boses ni Dad. At nang makita kung sino ang nasa harapan ay tinanggap niya ang kamay nito. Saka siya marahang inalalaya ni Dad para tumayo. Kagaya ni Mom ay para akong naestatwang hinabol na lang ng tingin ang tahimik na pag-alis ni na Dad at Gigi palabas ng veranda. 1 month ago. Innovatech Corporation, leading tech innovator sa Pilipinas, kilala sa pagdevelop ng advanced systems para sa automation, transport, energy and medical innovation. Kabilang dito ang mga smart device, diagnostic tools, at ilang automated systems na ginagamit sa ilang hospitals at private sectors. At sa bawat high-stakes project, isa lang ang goal ng kumpanya, to stay on top sa buong bansa, laban sa mga karibal na kumpanya, no matter what it takes. 11 ng umaga. Sa 8th floor ng main building ng Innovatech Corporation, sa kanilang Executive Conference Hall, nagtipon-tipon ang mga top executives ng kumpanya para sa isang emergency meeting. Nasa dulo ng lamesa si Chairman Eduardo Tuazon, may-ari ng kumpanya. Nakaitim na business suit ito, nakatayo at nakapatong ang kamay sa mesa. Hindi ito nagsasalita pero dama ang tensyon sa kabila ng katahimikan sa buong silid. Nasa harapan niya ngayon ang mga matataas na opisyal sa Medical Technology Division, Head of Engineering, Head of Product Development, Chief Technical Officer, Director, Lead Robotics Engineer, Surgical Systems Designer, Motion Control Specialist at Surgical Systems Designer. Seryoso ang lahat, tahimik, at ramdam na ramdam ang tensyon sa buong silid. We have been investing budget for the prototype of that surgical robot for 3 months now, malamig na boses ng chairman ang dumagundong sa buong conference hall. Nandyan na ang lahat, biomedical engineers, robotics experts, software consultants, but still no significant progress, frustrated nitong sabi sa ka-stressed na naupo. 3 buwan na tayong naglalabas ng pera and resources, pero hanggang ngayon ay wala pa rin kayong maipakitang maayos na result. Hindi makatingin ng diretsyo ang mga empleyado. Napapayuko na lang ang mga ito sa takot na makasalubong ang tingin ng chairman. Ang project na tinutukoy ni Chairman Tuazon ay isang surgical robot na kailangan para sa neurosurgery, partikular sa deep brain stimulation electrode implantation na isang uri ng brain surgery para sa mga may Parkinson's disease, epilepsy at iba pang klase ng mga neurological disorders. Ang surgical robot na dinidevelop nila ay kinakailangan na may kakayahang mag-adjust habang ginagawa ang surgery, depende sa kondisyon ng katawan ng pasyente. Gamit ang mga sensors at ang smart algorithm, kusang inaayos ng robot ang pressure, timing at galaw ng mga surgical tools. At hindi na kailangan pa na imano-manong kontrolin ng surgeon. Napakahalaga para kay chairman ang project na ito dahil gusto niyang manalo sa bidding na inilunsad para sa makasaysayang proyekto sa medical field. At yun ay ang paggawa ng kauna-unahang autonomous neurosurgical robot sa bansa. Ang naglabas ng request for bidding ay ang Rufino Holding Corporation. Open lang ito sa mga lokal na kumpanya sa Pilipinas. At base na rin sa proposal ng Rufino, magbibigay sila ng long-term partnership sa kumpanyang mananalo. This isn't just about the money. Our standing as a leading technology company in this nation is at risk if we fail. Tayo ang may pinaka-advanced na resources and the most elite engineers sa buong bansa. At hindi katanggap-tanggap kung matatalo tayo, sabi ni Chairman Tuazon. Ang problema ngayon ay hindi nila makuha-kuha ang tamang design and equation ng robotic arm na ilalagay nila surgical machine. Ang goal nila ay makagawa ng robotic arm na mabilis mag-respond sa bawat command. Dapat ay eksakto rin ang galaw nito sa kalagitnaan ng operasyon. Napaka-importante nito dahil sa brain surgery. Kahit konting delay lang ay pwedeng magdulot ng serious complication o kaya ay permanenteng pinsala sa pasyente. Maya-maya pa, ang Head of Engineering ay unang naglakas ng loob na magsalita. Chairman, yung level ng precision and automation na gusto ng Rufino, hindi pa natin kayang ma-achieve sa ngayon. Korea at Germany pa lang ang umaabot sa required performance pero hindi pa nila ito inilalabas sa ngayon. That's really we are starting from scratch, ganun ang mga kumpanyang makakalaban natin sa bidding. Paliwanag nito. Nakakita ng pagkakataon na sumingit sa usapan ang Chief Technical Officer. Nagre-recalibrate na po kami ng motion sensors and servo response.
So far, 0.7 seconds pa ang response time, pero may chance na mabawasan namin ito sa 0.5 seconds. Tumingin ang chairman sa kanila. Napalunok naman ang dalawang empleyado. But less than 0.5 seconds ang kailangan natin. Rufino Company wants a breakthrough. So, it's either us, or one of the other bidders will eat us alive, Maring Anito. Mabilis na sumagot ang 80% director. Chairman, ipinatawag na po namin ang top 3 mechanical teams natin, at nakikipag-ugnayan na rin kami sa dalawang international consultants. Malakas na isinara ni Chairman Tuazon ang folder sa harapan niya. We still have 3 months bago ang final presentation sa bidding. If we can present a real working concept, then consider this division dead, banta ng chairman sa mga kaharap. Tinapos na rin ito ang meeting dahil disappointed ito sa report ng mga empleyado niya. Sa ngayon ay wala siyang nakikitang pag-asa na magtatagumpay ang project na binubuo. Mabigat na katahimikan ang namutawi sa buong conference hall habang isa-isang nag-impake ng mga laptops at documents nila ang mga opisyal. Nang matapos ang meeting ay agad na bumalik ng kanyang opisina si Chairman Tuazon nang may bigat sa bawat hakbang. Pagkatapos ay agad niyang isinara ang pintuan at diretsong nagtungo sa kanyang lamesa. Bago siya umupo sa kanyang executive chair ay napabuntong. Hininga muna siya at halos pabagsak na isinandal ang kanyang likuran sa upuan. Kapag ganitong patong-patong ang problema sa kumpanya, parang ayaw na muna niyang umuwi. Madaragdagan lang ang stress niya sa bahay kapag nakita ang nag-isang anak na si Gray na 3 days ago. Lang ay nalaman niyang nakipagrelasyon sa isang napakabatang babae na halos pamangkin na nito. Ang mga huling na pag-usapan sa meeting ay nagpapasakit ng kanyang ulo. 3 buwan na ang lumipas nang simulan nila ang pag-develop ng surgical robot. Maraming nasayang hindi lang oras. Pati na rin ang malaking budget na inilaan nila sa project na hanggang ngayon ay hindi pa rin makikitaan ni Katiting na pag-asa. Hindi niya magawang hindi mag-alala dahil hindi lang naman ito tungkol sa pera. Nakasalalay dito ang pangalan ng kanyang kumpanya na mahigit 1 dekada nang nangunguna sa buong bansa pagdating sa teknolohiya. Tumayo siya at pagkatapos ng ilang segundo ay naglakad-lakad saka muling naupo, tila hindi mapakali. Ilang sandali pa lang siyang nakakaupo nang tumunog ang intercom. Then pinindot niya ang buton. Chairman, gusto po kayong makausap ni Miss Irene Han, boses ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Papasukin mo. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan at pumasok dun si Enya. Irene Han, ang Senior Technology Executive ng Medical Technology Division. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Innovatech Corporation. Kilala siya as a smart innovator, analytical thinker, and known for being straightforward. Hindi siya madalas makikita sa opisina ng kung walang mabigat na dahilan. Beside her technical expertise, she also possesses credibility in negotiating with top-level investors and regulators, kaya hindi na nakapagtataka kung siya ang laging representative ng chairman lalo na sa mga international business. Good afternoon, Chairman, bati nito. Tumango si Chairman Tuazon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Miss Han. Marahan itong inilapag ang folder sa ibabaw ng lamesa. Chairman, I would like to present something to you. It is a proposal that I have been carefully reviewing for a while. I was unable to present it earlier because of malamig na tanong ng chairman habang binubuklat ang folder. Baka hindi nila ito tanggapin agad lalo na ng mga elite engineers natin. Either pagtawanan nila or ma-offend sila dahil dito. Bahagyang tumaas ang kilay ng chairman at tahimik na pinasadahan. Nang tingin ang laman ng folder, kumunot ang noo ng chairman nang basahin ang document na naglalamnan ng modular build proposal at logic breakdown ng isang robot system. Technically detailed din ang bawat line ng code. Kitang-kita sa mukha ni Herman Tuazon ang pagkagulat at hindi makapaniwala sa nabasa. This is exactly what the Rufino Company is looking for, mahinang usal niya na halos pabulong. Kung hindi lang ito galing kay MS Han ay isipin niyang isa ito sa mga internal proposals ng Rufino. Sa katunayan ay katulad na
Katulad nito ang concept na ipinresent ng Rufino bilang Vision Project. Para sa bidding, ang kaibahan niya lang, dream or imaginary project. Lang ang concept na ipinakita ng Rufino, hindi nag-exist and hasn't started yet. Kaya nga naghahanap pa sila ng company through bidding. Kung sino ang makakagawa ng project na papasa sa hinihingi nila. Samantalang ang document na galing kay Miss Han ay ang detailed execution plan na may actual computation and clear formula. How did this happen? Tanong niya sa sarili habang paulit-ulit na binubuklat ang bawat pahina ng project. At this point, pakiramdam niya ay nandaraya siya sa laban dahil nasa kanya ang cheat code sa gitna ng high-stake na laro. Para siyang nakasilip sa isang cheat sheet habang ang ibang kalabang kumpanya ay nangangapa pa samantalang hawak niya ngayon ang konkrete document kaya laman na lamang siya sa laban. Bakit hindi mo ito ipinakita sa meeting? Seryosong tanong nito. Project po kasi yang ng mga estudyante, tugon ni Ms. Han. Kumunot ang noo ng chairman. Estudyante, tanong nito. Yes, chairman. Kung naalala niyo yung student robotics competition sa Singapore, months ago, isa kayo sa mga honorary judge sa competition. Pero ako yung nag-substitute dahil may importante kayo closed-door negotiations with the principal investors regarding the expansion of the Southeast Asia Division. Pagpapaalala ni Ms. Han. Tumango si chairman nang maalala ang tungkol sa competition. Ito yung private international competition, the ESAID Annual ASEAN Robotics Student Invitational, hosted ILA de ASEAN Robotics Consortium in partnership with leading tech firms in Asia. Open ang competition para sa mga high school and undergraduate students. Ang competition ay hindi yung typical school projects, the entries were high caliber with real-world application. So dun mo nakuha ang proposal na ito. Tumango si Miss Han. Team from Japan po ang nanalo. Ang concept nila is tungkol sa automated drone swarm system para sa intelligent waste sorting sa urban cities. Tumango-tango ang chairman. And what about this group? Tanong niya at inangat ang folder na hawak. Sila po ang representative ng Philippines. Sila ang ipinadala after manalo sa national competition. At kung concept and design ang usapan, they were way ahead compared to their competitors. In the aspects of originality, applicability and technical brilliance. Unanimous ang naging boto ng mga judges that Philippines got the highest score. So, kung concept and design ang pagbabasehan, sila dapat ang isa place. Natalo lang sila pagdating sa execution. Hindi nila kayang tapatan ang level and quality ng materials na ginamit ng ibang teams. Kailangan nila ng mas mataas na quality ng materials. Nung mismong final kasi, nahirapang gumalaw ang joint servo ng robot nila dahil masyadong mabigat ang materials na ginamit. Muling binalikan ng chairman ang folder at ngayon ay mas maingat ang pagbuklat nito sa mga pahina. This competition is private. Hindi po ito hawak na debt or ng government. Galing lang sa school at sa sariling bulsa ng mga estudyante ang fund na ginamit nila which is very limited. Their design was crazy ambitious and it needed sub-millimeter precision. Modular arms, thermal sensors, super-fast control system, and predictive calibration. Hindi ito basta school project lang. This project was beyond competition level. Itinuro ni Miss Han ang litrato ng actual robot na tinutukoy niya. Nasa materials na ginamit nila ang naging problema. Since they only have limited budget, gumamit lang sila ng mid-grade aluminum alloy and commercially available tubing na ginagamit sa automation kits at hobbyist robotics kaya naging mabigat ang build. Because of that, hindi makagalaw ng maayos ang joint servo systems ng robot. Nahirapan silang i-maintain ang alignment and stability ng precision task kaya bumaba ang overall performance during the execution. Nung mismong final judging. But still, I was shocked kung gaano ka-perfect ang pagkakagawa nila ng code. Itinuro pa ni Miss Han ang isang pahina kay Chairman Tuazon. Ito naman yung listahan ng materials na na-research ko na tumutugma sa kanilang project. Surgical grade titanium alloy na
Ideal para sa structural frame ng design nila, polyether ether ketone. Para sa biocompatible parts and carbon fiber reinforced polymer. Composites para sa lightweight pero rigid arm components. Kung ganito lang sana ang ginamit nila, mas maayos sana ang execution ng presentation ng team. Pero sobrang mahal ng mga ganitong materials especially para sa isang student competition lang. It was very ambitious concept. Yung mga ganitong klaseng projects ay mga giant companies lang ang kayang sumuporta dahil kailangan nito ng R&D teams, internal labs at saka access sa global suppliers. So, kahit pa may budget sila, hindi rin sila basta makukuha ng materials kung wala kang koneksyon, network and advanced resources. Manghang nakatitig si Chairman Tuazon sa project plan ng mga estudyante. I wasn't expecting this, stunned na wika niya. So what about the team, nasan na sila, tanong pa niya. Their team consists of 4 members. Yung leader nila ang nag-design ng system architecture and nagsulat ng mga computation models and trajectory logic. And according coach nila, this kid has exceptional skills sa applied mathematics. Tugon ni Emma Han, anong klaseng skill? Real-time vector analysis po. Kayang-kaya niyang mag-solve ng kinematic equation sa utak. Hindi niya kailangang gumamit ng calculator. Math is part of her and it's instinctive to her. Rules ng competition ay wag ipakita ang full details ng project plan to protect the design. Para hindi makopya ng iba. Kaya sinubukan kong bilhin na lang sa kanila ang design pero tinanggihan ng estudyante. Subukan mong alukin ng mas malaking halaga. Umiling si Mas Han. The student is very determined not to sell it, gusto niyang sila ang mag-develop. I learned that hindi lang pala ako ang nagtangkang bumili ng design niya pero lahat tinanggihan niya. Nanatiling tahimik ang chairman. Tumnayo ito at naglakad-lakad habang malalim na nag-iisip. You're saying, the teenager has what our experts failed to deliver, Anya. Exactly, she could be the key to winning the bid. And that's the same reason kung bakit hindi ko ito ipinresent kanina. Hindi ko po alam kung paano ito tatanggapin ng mga elite engineers natin. May information ka ba ng mga batang yan? Tumango si Elahan at kinuha sa bag niya ang isang manipis na folder na may laman ng student profiles at saka lumapit kay Chairman Tuazon para iabot yon. Tinanggap yun ng chairman at binuksan. Sa unang page ay bumungad na agad sa kanya ang information at litrato ng isang estudyanteng babae na napakapamilyar sa kanya. Natigalan siya at parang huminto ang oras. Nang makabawi ay marahan niyang nilingon si Ms. Han. Agad naman itong nagsalita bago pa man niya tanungin. The student on the very first page is the leader and the brain behind their project. She's 18 years old and a senior high school student from Batangas. Her name is Georgina Mojers. Muntik nang mabitawan ni Chairman Tuazon ang hawak nitong folder. Napakapit pa ito sa katabing furniture dahil para siyang mabubuwal sa sobrang gulat dahil sa nalaman. Samantala, Rufino Holding Company, hindi ito yung kumpanyang gumagawa ng mga produkto o nagbebenta ng serbisyo. Ang trabaho rito ay bumili ng mga kumpanyang gumagawa nun, bumibili ng shares, naglalagay ng puhunan at tahimik na kumukontrol sa maraming negosyo. Sa pinakamataas na palapag ng building, matatanaw mula sa malalaking mga bintana ang buong business district. Nakatayo doon ang SEA na si Drake Rufino. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Sir, nandito na po si Mr. Fred Macias. Papasukin mo. Tugon ni Drake nang hindi lumilingon. Pumasok si Fred, ang intelligence and strategy consultant ng Rufino. Dati siyang analyst sa isang private think tank sa Hong Kong at ngayon ay tahimik nang nagtrabaho para sa executive strategies ng kumpanya. Anong meron? Tanong ni Drake, saka pa lang siya lumingon sa bagong dating. Dalawang bagay, tugon ni Fred. First, umuusad na ang partnership talks ng All-Time Pharmaceutical Corp. Mukhang target nilang pumasok sa biotechnology field sa Thailand at siguradong kakailanganin ni Miguel de la Vega ang business partner para dito. Tumango-tango si Drake at muling humarap sa bintana. Ano yung pangalawa, anito? Ang Innovatech Corporation, nalaman kong nagpatawag ng emergency executive meeting si Chairman Tuazon dahil hindi pa rin sila makabuo ng prototype. Hindi pa rin umaabot sa sub-millisecond response requirement ang engineering team nila. Napangiti si Drake. Siguradong, umiikot na naman ang elite ni Chairman Tuazon ngayon.
Hinding-hindi ito papayag na maungusan ng mga kalaban sa bidding. Lalo na siyang hindi makakapag-retire, anito. Halos magkasabay ang kanyang amang si Antonio Rufino at Chairman Eduardo Tuazon na nag-take over ng kumpanya ng kanilang mga pamilya. Pero ilang taon nang retiredang kanyang ama, samantalang si Chairman Tuazon hanggang ngayon ay aktibo pa rin sa pamamahala ng kumpanya nito. Pwede naman itong iwan na yon at hayaan na lang ang mga tauhan niya mamahala at mag-report na lang sa kanya, pero hindi nito magawa. Nauunawaan niya kung bakit. Napakahirap naman talagang basta na lang iwan ang kumpanyang ilang taon din na pinaghirapan mong palagin. Too bad, hindi nito maasahan ang anak na si Gray dahil mas pinili nito ang magdoktor. Pareho ito at si Andrew na ganung karera ang pinili, kahit pa nga may mas malaking kumpanya ang naghihintay sa kanila. Swerte lang ng kanyang ama dahil narito siya para hunalili dito bilang NCAA. At yun ang wala si Chairman Tuazon, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito magawang bumaba sa pwesto. Nalaman pa niya mula na rin kay Fred na binabalak nitong ipagkasundo ang sariling anak sa isa pang anak ng negosyanteng si Chairman Aurelio Gonzales para lang makasigurong hindi hihina ang kanilang kumpanya. Ngayon pa lang ay kinita na niya na wala pang isang dekada ay babagsak na agad ang kumpanya ng mga ito pag nagkataon. Anong mangyayari kung magpapakasal ang isang doktor at isang modelo na parehong walang pakialam sa kanilang mga negosyo? Sa panahon ngayon kahit sariling pamilya ay pwede kang traidurin, ano pa kaya kung mga empleyado mo lang ang mamamahala? Siguradong kabila ang mangyayaring katiwalian kung ipagkakatiwala sa mga tauhan ang pamamalakad ng kumpanya. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Fred. Sinagot nito yun saglit at mabilis ding tinapos ang tawag. May confidential meeting daw si Chairman Tuazon with Irene Han right now, pagbabalita ni Fred. Irene Han, usal ni Drake, kilala niya ito dahil ilang beses na rin niya itong nakaharap, lalo na kapag may kinalaman sa medical division ng Innovatech. Senior Technology Executive ng Medical Technology Division. After ng meeting ay nagpaiwan daw si Ms. Han para kausapin ang chairman. Mukhang may ipapakita itong bagong proposal. From whom? Tanong ni Drake. Hindi pa namin matukoy pero mukhang hindi ito galing sa mga regular nilang consultants, tugon ni Fred. Pero ito ang nalamnan ko, I'm not sure if relevant, siya ang ipinadala ni Chairman Tuazon para mag-substitute sa kanya sa annual ASEAN Robotics Student Invitational sa Singapore, patuloy ni Fred. Umangat ang kilay ni Drake dahil sa narinig. Tumunog ulit ang cellphone ni Fred. Tiningnan nito saglit at binasa ang message, saka muling hinarap si Drake. Sir, it's confirmed. On the way na ngayon si Chairman Tuazon papuntang Batangas. Nang marinig ang sinabi ni Fred ay unti-unting umangat ang sulok ng labi ni Drake hanggang sa mapangiti ito ng makahulugan. Looks like they finally found her. Nagpasalamat si Drake kay Erd, pagkuway nagpaalam na rin sa kanya ang empleyado. Naiwan siyang nakatayo pa rin na nakaharap sa malawak na bintana at hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Nag-iba man ang resulta ng ilang taong niyang binuo, masaya pa rin siya dahil higit itong maayos kaysa unang niyang plano. Muli niyang naalala kung paano niya unang napansin na kakaibang bata na si Gigi na noon ay nasa edad na 10 pa lang. Sa una ay parang ordinaryong bata lang ito, madaldal, pilya at puro laro kaya palaging marumi. Nagtataka pa siya nung una kung bakit parang spoiled ito kumpara kay Tintin at hinahayaan lang ito ng pamilya sa gusto nitong gawin. Nung una, akala niya ay paboritong anak lang ito. Nung malaman niya ang totoo, sa kanya naunawaan kung bakit kakaiba ang trato nila dito. Hindi lang sina Mutya at Tintin ang mag-best friend, maging ang ina ng mga ito ay matalik ding magkaibigan kaya parang pamilya na rin sila kung magturingan. Kaya simula nang maging maayos ang pagsasama ni Drake at Mutya ay palagi silang magkasama kapag bumibisita sa Batangas. Agad niyang nakasundo ang ama ni Tintin na parang tunay na ama na rin kung ituring ni Mutya. Nasanay na rin si Drake na makita sa umaga ang mga kababaryo ni Mang Carding na nakatambay sa labas ng bahay ng mga ito habang pinapasusukan at hinihimas-himas ang kanilang mga manok na panabong. Ordinaryong araw at kwentuhan lang naman yun nung lumapit siya sa mga ito. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa sabong napansin niya agad si Gigi, nakaluhod ito sa lupa at bising-busy sa paghahanay ng kanyang mga holen. Big sabihin, kapag tumaya ka ng 5,000 tapos tabla ang laban, 3,000 lang ang babalik sayo. May kaltas na ang mga taga-sabungan na 2,000, parang service fee kumbaga,
Wika ng isa sa mga humihimas ng tandang, kung 3 tabla pala na sunod-sunod, di lugi na agad ng 6,000, dagdag ng isa pa. Parang ayaw ko ng isabong aring alaga ko. Teka laang at ako ay nalilito sa kwentahan nyo, 6 ang carding at nilingon si Gigi na naglalaro sa tabi niya. Ineng, kung 3 beses akong tabla at may isang panalo, lugi pa rin ako diga. Magkano kayang lugi dun? Tanong nito sa anak tapos muli ay sa manok na ulit nakatingin. Tumango si Gigi habang patuloy pa rin sa paghahanap ng hole nito. 1,000 po, anito. Naku po, bulalas ni Mang Carding. Ano, sabi ko na sa'yo sabi ng isa sa mga lalaki nang marinig ang sinabi ni Gigi. Napatingin tuloy si Dreke sa mga ito. Wala ni isa man lang sa mga ito ang nagduda sa sagot ng bata. Ni hindi man lang nila dinouble check ang sagot at nagpatuloy lang kanilang pag-uusap na parang normal lang ang nangyari. Muling nilingon ni Mang Carding ang anak na ngayon ay nakaluhod na at sinisipat ang isa pang holen para batuhin. Kung tabla ng 4 ang laban ko at 2 panalo. Lugi pa rin, tanong nito sa anak. Panalo po kayo ng 2,000, sagot ni Gigi habang nakapik ang isang mata habang sinisipat ang holen na target na niya. Magkano raw, tanong ng isa sa mga ito. Panlo daw ng 2,000, sagot ni Mang Carding. Takang nilingon ni Dreke ang mga nasa paligid. Namangha siya kunig paanong bumalik lang sa usapan ang mga ito. Parang gusto niyang sabihin sa mga ito na hello, hindi normal na ang isang batang nakaluhod sa lupa at abala sa holen niya ay magkukwenta sa utak niya na ni hindi man lang nagbibilang ng daliri. Maya-maya pa ay nagsitayuan na ang mga ito at tinungo ang kulungan ng manok na ilang metro lang ang laro sa kanila. Naiwan si Gigi na nakadapa na sa lupa at patuloy pa rin sa paglalaro. Nilapitan ni Dreke ang bata. Alam niyang hindi lang tsamba yung sagot ni Gigi kanina pero gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kakayahan nito. Gigi, tawag niya rito. Nang marinig siya nito ay agad itong tumayo mula sa pagkakadapa sa lupa at naglakad palapit sa kanya. Nais matawa ni Dreke sa itsura nitong punong-puno ng buhangin sa damit. Pati ang mukha nito ay meron na rin. Kuya Dreke, may ipapabili ka po, magalang nitong tanong ito kasi ang utusan kapag may nabibili sa tindahan. Madali naman itong utusan lalo na kung may bayad. Wala pero may itatanong lang ako, ani Dreke. Hindi nagsalita si Gigi at naghihintay lang sa sasabihin niya. Marunong ka ba sa percentage? Opo. San ka natuto? Sa school po, tugon ni Gigi habang tumatango-tango lang si Dreke. Anong 25% ng 640? Tanong ni Drake at natawa pa sa sariling tanong, 160, mabilis na sagot ni Gigi. Nahinto sa pagtawa si Drake nang marinig ang sagot nito. Alam niyang tama ang sagot nito pero mabilis pa rin niyang binuksan ang calculator sa cellphone para siguradong tama ito. Mangha siyang napatingin kay Gigi. Anong square root ng 1,369? Biglang pag-iba ni Drake. Nakita pa niyang tumingala si Gigi at saglit na natahimik, tila nag-isip. Pagkuway tumingin sa kanya. 37 po, tugon nito. Halos bumagsak ang panga niya sa sagot nito. Hindi makapaniwala si Drake na tana na naman ang sagot nito. Agad niyang sinundan ang tanong para malaman kung gaano talaga ito kabilis mag-isip. Gigi, paano kung ang biyahe ng train is 120 kilometers per hour? Tapos nakaka-3,600 kilometers ka na. Ilang oras ang biyahe na yon? Mauunawaan niya kung hindi ito masagot ng bata. Kanina ay walang kahirap-hirap nitong nasagot ang mga naunang tanong, napakalaking bagay na nun lalo na sa edad nito. Ngayon ay nagbabakasali lang naman siya, para lang makita kung hanggang saan ang abot ng talino nito. Pero hindi pa man tapos si Drake sa pag-iisip ay nagsalita na agad si Gigi. 30 hours po, sagot nito. Tama ulit. Sa school mo lang ba talaga natutunan ang mga yan? Lahat ba kayo pinag-aralan na yan sa school? Manghang tanong ni Drake. Umiling si Gigi. Hindi po sa classroom. Tinuturuan po ako ng coach ko pag lumalaban sa Quiz-Bee, paliwanag ng bata. So sumasali ka pala sa mga competition sa school nyo? Di siguradong replace ka, nakangiting tanong ni Drake. Malakas namang tumango si Gigi. Siya ang nag-champion last year sa national, boses mula sa likod, si Aling Nympha. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. Dahil curious siya kay Gigi ay si Aling Nympha ang kanyang tinanong tungkol dito. At nalaman niya ang totoong sitwasyon ni Gigi. Noong maliit pa siya, natakot kami ni Carding.
Ang bilis niyang matuto pero parang lagi siyang may iniisip kahit walang kausap. Akala nga namin autistic siya, panimula ng ginang. Agad namang sumalungat si Drake dito. Never ko pong naisip na autistic siya. Normal na bata ang tingin ko sa kanya. Nagulat nga po ako na napakatalino pala niya, saad ni Drake. Natawa naman si Aling Ninfa. Ignorante kasi kami sa mga ganyang bagay, akala namin porket kakaiba, autistic na. Bigla-bigla na lang kasi ang sumasagot sa mga komplikadong tanong kahit hindi naman tinuruan. Basta mahilig siyang magbasa ng magbasa at manood ng mga science experiment at mga learning show. Siguro dun natuto. Katanghan naming mag-asawa, sa pag-akalang autistic si Gigi, ayuri pinilit namin siyang palaruin sa labas para maging normal na bata at wag yung malalim palagi ang iniisip. Kung ang ibang bata pinagbabawalang lumabas, si Gigi, pinapalayas pa namin para lang maglaro, mahabang salaysay ni Aling Ninfa, habang pinapanood nilang dalawa ang bata na ngayon ay pagulong-gulong na sa buhangin. Kaso, ayan na spoiled namang masyado. Sobrang pilya pero mabait naman yan at hindi bastos. Mabuti at kahit nerd ay lumalaking masiyahin at sociable. I can see a bright future ahead of her, yusaw ni Drake. Sinsero siya sa pagkakasabi nun. Yan din ang sabi ng principal nila. Siya ang nag-recommend na patingnan namin siya sa developmental pediatrician at sa child neuropsychologist para daw sa formal assessment. Nung patingnan naman namin ang sabi sa amin, malayo daw sa pagiging autistic ang case niya pero kakaiba pa rin siya kumpara sa ibang bata. Dahil sa pagkukwento ni Aling Ninfa ay nalaman pa ni Drake ang kondisyon ni Gigi. Meron itong Exceptional Cognitive Reasoning Skills, ECRS, at Eidetic Memory. Ang mga taong may eidetic memory ay may kakayahang maalala agad ng malinaw ang mga image at details. Kaya naman mabilis matandaan ni Gigi ang mga bagay kahit isang tingin lang. Kaya kahit minsan lang niya basahin, halos kabisado na niya agad. Yun din ang dahilan kung bakit napakabilis nitong matuto kahit wala masyadong paliwanagan. Dahil naman sa ECRS, may ability si Gigi to think clearly and logically. Mabilis niyang na nare-recognize ang problema at mabilis niyang naiko-connect sa mga detalye. Kaya rin niyang mag-isip ng smart solution kahit sa nahirap na sitwasyon. Dagdagan pa na may advanced mathematical ability kaya ganun ito kahusay pagdating sa computation. Dahil dun kaya lalong na-curious si Drake kay Gigi sapagkat lingid sa kaalaman ng nakararami ay pareho silang dalawa ni Gigi ng kondisyon. Kaya nauunawaan niya kung bakit napagkamalan nilang hindi normal si Gigi. Hindi sigurado ni Drake, pero dahil sa mga ability na yon, naging analytical at overthinker siya sa lahat ng bagay lalo na pagdating sa buhay pag-ibig. Hindi siya expressive na tao pero once na mag-open up na siya, sobrang sincere. At habang patuloy na inoobserbahan ni Drake si Gigi ay napapansin niya ang malaki nilang pagkakatulad kahit magkaiba sila ng personality, cold siya, si Gigi naman ay happy-go-lucky. Akala tuloy ng marami ay hindi sila marunong magdandam pero hindi nila alam na matindi sila kung masaktan, hindi lang nila yon ipinapahalata. Anong pangarap mo? Tanong ni Drake kay Gigi nang minsan niyang nakausap ito. Nagkibit balikat lang si Gigi. Gusto mo bang magtrabaho sa company ko pagtanda mo? Tanong ni Drake. Ano pong trabaho ko dun? Kahit anong gusto mo, kahit boss ka pa, nakangiting sagot ni Drake. Nanlaki ang mga mata ni Gigi at nabitawan tuloy nito ang hawak na laruan. Ibig sabihin ako palagi yung mag-uutos, tanong nito sa maaliwalas na mukha. Kung gusto mo. Ako rin po yung pinakaunang kakain pag lunch break. Napatawa tuloy si Drake dahil sa sinabi nito, ikaw yung boss, so ikaw ang bahala, anya. Ngumiti namang ng maluwang si Gigi. Okay, dun na lang po ako magtatrabaho kapag malaki na ako, anitong parang siguradong sigurado. Sa pagdaan ng panahon na pag-obserba niya kay Gigi, hindi lang ito bookish, napansin niyang witty din ito at practical which is mas mangustuhan niya. Lihim din niyang pinapanood kung paano nito nagagawang paikutin sa sariling mga palad ang mga tao sa paligid kung kinakailangan, lalo na kapag may nagawa itong kasalanan or kung may kailangan, na lihim na nakakapagpatawa sa kanya. Dahil isa yung katangian ng isang matagumpay na negosyanteng kagaya niya. Sa mahabang panahon ay hindi isang simpleng bata lang ang naging turing niya kay Gigi, kundi isang protege na hinuhubog niya para sa mas malaking papel na pwede nitong gampanan balang araw. He knew she was going places and she was destined for more, and he'd make sure she got there. May parte ng isip niya na nanghihinayang dahil hindi na ito sa Rufino Holding Company mangyayari kagaya ng ilang taon na nilang pinaghandaan,
but he's glad that he was able to find the perfect stage for her to truly shine. Nang malaman niya ang tungkol sa nangyari sa cottage between Gray and Gigi, he found a perfect opportunity para dalhin si Gigi sa nararapat nitong kalagyan. Naalala niya muli si Chairman Eduardo Tuazon. Sooner or later, he'll realize he has discovered a rare gem, one not easily found. Rosario, Batangas. Hindi makapaniwala si Chairman Tuazon na sa ganitong liblib na barangay at malayong lugar nakatira ang ipinakilalang girlfriend ng anak. Nagtataka siya kung paano nakarating dito si Gray at kung paano nito nakilala ang babae. Hindi siya dati nag-abala na paimbestigahan ang girlfriend ng anak dahil kilala niya si Gray, kung gaano ito kalikot sa babae at malamang ay hindi man ito seryoso sa pakikipagrelasyon nito. Kanina lang niya nakausap si MS Han, pangalan lang ng school ang ibinigay nitong information about kay Gigi. Napaka-importante para sa chairman na makausap niya si Gigi, kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad niya itong pinuntahan. Una nilang pinuntahan ang school kung saan ito nag-aaral. Nagkataon palang final exam ng mga estudyante this week. Maagang nag-uwian ang mga estudyante, kaya hindi na nila inabutan si Gigi. Hindi naman nahirapan si Chairman Tuazon na kunin ang address ni Gigi mula sa principal matapos nitong magpakilala kung sino siya. Agad din silang umalis dun at dumiretso agad sa address ni Gigi. Mula sa kanyang kinaupuan ay kita niya ang mga nakatambay sa harapan ng bahay. Nakatingin na ang mga ito sa kanilang sasakyan. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Chairman, andito na po tayo, ani Renz at naghintay sa pagbaba ng amo. Samantala, maririnig ang malakas na boses ng isang tambay mula sa terrace. Kap, may bisita kayo. Agad namang lumabas si Mang Carding upang alamin kung sino ang bisitang dumating. Tanaw niya ang apat na magagarang sasakyan na magkakamukha at nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa'y lumabas ang isang may edad na lalaki. Kap, mukhang kauriyan ng mga manugang mo yan wika ng isa sa mga tambay. Unang napansin ni Kap ang matikas at nakasunglases na si Renz, sa likuran naman nito ang isang matandang lalaki na nakasuot ng business suit. At sa bandang likuran pa may 6 na lalaki ang nakamasid pero nanatili lang malapit sa sasakyan. Ay, sino kaya ang mga iyan? Takang tanong ni Kap na natili lang siya sa kinatatayuan niya at naghintay. Nang makalapit ang mga ito ay unang nagsalita si Renz. Magandang hapon po. Dito po ba nakatira si Georgina Mojeres? Tanong nito at inilibot ang pangin. Nagsalita agad si Kap, dito nga. Anong kailangan niyo sa anak ko? Tanong nito. Magsasalita pa sana si Renz pero pingilan siya ni Chairman. Magandang hapon. Ako si Chairman Eduardo Tuazon, ama ni Dr. Gray Tuazon. Pakilala nito sabay abot ng kamay kay Kap na gulat man ay agad yung tinanggap ni Kap. Kilalang kilala ng mga nakatambay dun kung sino ang tinutukoy nitong anak. At nang marinig ng mga tanbay kung sino ang bisita ay nagsibalikan na ang mga ito sa kani-kanilang mga ginagawa kanina. Ako naman si Kapitan Carding, ama ni Gigi, wika ni Kap habang nakikipagkamay sa chairman. Pasok muna kayo at sa loob tayo mag-usap pag-aaya nito. Sumunod kay Kap si chairman pero si Renz ay nagpaiwan na lang sa labas. Ay ano ga ang kailangan nyo sa anak ko? Tanong ni Kap habang naglalakad. Pagkapasok pa lang nila sa loob ay siya namang labas ni Gigi mula sa kusina. Nagulat pa siya nang makita si Chairman Tuazon kaya titig na titig siya sa matanda. Chairman Tuazon, gulat na bulalas ni Gigi, naka-school uniform pa ito. Sabay namang napatingin ang dalawa sa kanya. Oh, ayan na pala ang anak ko, nakangiting Mang Carding at hinarap ang anak. Gigi, kumuha ka muna ng merienda para sa bisita, utos nito. Pipigilan pa sana ito ni Chairman pero mabilis na sumunod si Gigi sa utos ng ama at agad na nagtungo sa kusina kung nasaan ang kanyang ina. Maupo muna kayo, aya ni Mang Carding sa bisita. Hindi sumagot ang chairman kaya nilingon ito ni Mang Carding. Nakita niyang nakatingin ito sa dingding ng salas at humahakbang palapit doon. Doon kasi nakapaskil ng maayos ang mga medals ni Gigi mula elementarya hanggang high school. Iba't iba ang kulay ng mga ribbons at may mga karatula pa sa ilalim. Isa, replace, Philippine National Math Olympiad, Science Wizard, National Robotics Champion, at kung ano-ano pang mga awards na nakuha nito. Sa isang glass cabinet naman ay naroon ang ilang tropeo, mga acrylic award plaques, at ilang pang mga certificate na naka-frame pa. Kay Gigi lahat yan, proud na sabi ni Mang Carding. Minsan niya magugulat na lang kami may bitbit na namang award pag-uwi, anito pa na nakangiti. Tahimik na nakikinig si Chairman Tuazon habang nakatingin sa mga awards.
Dinampot niya ang isang acrylic award plaque na may nakasulat na National Quiz Bee Champion. Impressive ni. Mahinang usal ng chairman na tila ibinubulong sa sarili. Mahina yun pero nakarating sa pandinig ni Mang Carding. Mabilis makamemorize ang anak ko. Isang basa lang niya, natatandaan na agad niya. Hindi madali ang sumali sa Quiz Bee, ani chairman habang binabasa ang plaque. Lalo na sa general category, nandyan na ang lahat. History, current events, science, minsan pati constitution randomly nilang itatanong. So, hindi lang basta patalasan ng memory. Dapat wide reader ka rin, komento pa ni chairman. Alam niya ang tungkol sa mga ganitong competition dahil sumasali din siya sa mga Quiz Bee noong high school student pa lang siya. Hindi nga lang siya umaabot sa national level dahil hanggang district lang ang nararating niya. Matalino siya pero ibang level na kung national competition ang pinag-uusapan. Dito naghaharap-harap ang pinakamatatalinong estudyante sa buong bansa. Yung makarating ka lang sa district competition ay isang malaking achievement na dahil mahirap makapasok, di lalo na sa national competition. Tapos heto, hawak niya ang plaque ng nag-champion sa buong bansa at mukhang hindi lang isa yon. Napakarami siguro niyang binabasa para manalo sa mga ganitong contest, sad pa nito. Tumango si Mang Carding. Napakarami kaya napakarami din niyang alam. Hindi lang tungkol sa Pilipinas ang itinatanong sa kanila pati ibang bansa, kaya pinag-aralan din niya ang kultura at tradisyon nila. Kailangan ding updated siya sa current affairs hindi lang dito sa atin. Kaya ayun halos araw-araw may binabasa yan, kahit mga articles online. Hindi kasi pwedeng local lang ang alam niya kung gusto niyang manalo, pagkukwento pa ni Mang Carding. Tumango-tango naman ang bisita. Subukan mong tanungin niya ng random question, may sagot ang batang yan. Siyempre marami pa rin siyang hindi alam. Pero magaling naman niyang magpalusot, natatawang sabi pa ni Mang Carding. Bumalik ng sala si Gigi, dala ang tray na may lamang juice at sinukmani. Naabutan niyang magkausap ang kanyang ama at si chairman na nag-uusap sa tapat ng kanyang mga awards. Naiiling na lang siya. Siguradong pinagmamayabang na naman ng kanyang ama ang kanilang bisita. Chairman, juice po sa kasinukmani, wika ni Gigi nang makalapit siya. Kasunod na rin niya si Aling Nympha. Naagaw niya ang atensyon ng mga ito. Kaya naupo ang mga ito pagkuway tinanggap ang inumin at kakanin na inihay ni Gigi. Pagkuway tinikman yun ni chairman. Masarap kayo ba ang nagluto? Tanong nito matapos magustuhan ang kinain. Napangiti si Aling Nympha nang makitang nagustuhan ng bisita ang luto niya. Ako nga, pangmeryenda lang naman, tugon ni Aling Nympha. Ilang sandali pa ay nagsimula na si Chairman Tuazon na buksan ang topic sa totoong dahilan kung bakit siya napasugod dito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, anito tapos ay tumingin kay Gigi. Iha, nakita ko ang project na ginawa mo sa Singapore. I am impressed from every angle, patuloy nito. Tahimik lang na nakikinig ang buong mag-anak sa kanya. Pumasok ang kumpanya namin sa isang napakalaking bidding, ang kailangan namin ay isang prototype na kagaya ng gawa mo. Gusto kitang kunin para tumulong sa team na bubuo ng project. At kung papayag ka sa alok ko, gagamitin namin ang design mo at kakailanganin din ng team ang assistance mo para masigurong walang pulido sa disenyo. Hindi makapaniwala ang buong mag-anak dahil sa narinig lalo na si Gigi. Pagkatapos nilang matalo sa Singapore, heto at aalukin siya na ituloy ang design niya. Parang kailan lang, namumroblema pa siya kung saan siya kukuha ng pera para tustusan ang project niya. Nahihiya kasi siyang magsabi sa Kuya Drake niya pagkatapos nilang matalo sa Singapore. May mga nauna na ring nagtangka na bilhin ang design niya pero ito na ang pinakamalaking offer na natanggap niya. Napalingon si Gigi sa kanyang ama, hinihingi ang opinyon nito. Tila naunawaan naman yun ni Mang Carding ni Sir Anicap. Eduardo na lang, wika ng chairman. Eduardo, baka nabibigla lang kayo. High school lang ang anak ko at trabaho ng mga professional ang trabahong inaalokyo. Tumango si Chairman Tuazon na tila inaasahan na ang ganitong katanungan. May tiwala ako sa kakayahan niya. Nakita ko na ang design at masasabi kong, it's unlike anything I've seen before, paliwanag ng chairman. Nag-aaral pa kasi ang anak ko. Magko-college pa lang siya sa pasukan. Baka makagulo sa pag-aaral ni Gigi ang pagtatrabaho. Isa na rin ito sa mga tanong na napaghandaan ni Chairman Tuazon. Pwede kaming mag-set up ng support system na hindi maapektuhan ang pag-aaral niya. Hindi niya kailangan araw-araw na mag-report, 2 to 3 times a week ay okay na.
Marami kaming empleyado sa kumpanya na mga working students din. Our management is very familiar with how to accommodate their academic schedules. Sa tingin naman ni Gigi ay isang malaking opportunity ito para sa design niya, pero 15 million, saad ng chairman. Naputol sa pag-iisip si Gigi at parang huninto ang oras matapos marinig ang sinabi nito. Babayaran namin ng 15 million ang design mo. 3 million ang paunang bayad. Habang tumatakbo ang project na yon, babayaran ka ng kumpanya ng 100,000 pesos monthly bilang consultant. At kapag nanalo naman sa bidding, bukod pa ang bonus na matatanggap mo, you will get a bonus if we win the bid, then 8% royalties on all profits after your machine hits the market. Bagsak ang panga ng buong mag-anak matapos marinig kung magkano ang halaga na ino-offer ng chairman kay Gigi. Si Aling Nympha naman ay panay ang paypay ng hawak na magazine sa kanyang mukha. 15 million, bulong pa nito sa sarili. Napakagat ng labi si Gigi nang makita ang reaksyon ng ina. Ano pa kaya kung nalaman nito na may 12 milyon siya sa bangko? Mula sa simula hanggang sa lumabas na ito sa market, nakapangalan pa rin sa'yo ang machine. Kahit Innovatech ang maglalabas nito, ikaw pa rin ang kikilalanin na gumawa ng design. Para kay Gigi ay napakalaki ng halaga nun. Kung pwede nga lang ay sunggaban na niya ay ginawa na niya, pero hindi lang yun ang iniisip niya. Ang design ay naipangako na niya sa Kuya Drake niya. Nung una ay school project lang ito para kay Gigi pero nagulat siya nang sabihin ni Drake na kahit anong mangyari ay wag ipamimigay o ibebenta ang project. Ireserba mo yan para sa akin, ako bahala dyan. Naalala pa ni Gigi na sabi ni Drake. Natawa pa nga siya nung una. Sino naman kaya ang bibili nun, sabi pa niya dito. Pero kagaya ng ipinanagako niya ay ganun nga ang kanyang ginawa. Sa katunayan ay may ilan na rin ang lumapit sa kanya para bilhin ito. At kailan lang, may nagpunta sa school at bumibili ng design niya sa halagang 3 million. Si Ina Irene Hanyon, judge sa robotics competition sa Singapore pero tinanggihan niya. Mabuti na lang pala at tinanggihan niya dahil ngayon ay nag-aalok sa kanya ng mas malaking halaga at mas maraming benefits. Ganun pa man ay loyal siya sa Kuya Drake niya. Hindi rin naman niya magagawa ang design na yon kung hindi rin naman sa tulong ng bayaw na ipinapadala pa siya sa ibang bansa para mag-aral at mahasa. Kaya kahit walang bayad ay handa siyang ibigay ng libre kay Drake ang kanyang design. Mahinang bumulong si Gigi sa mga magulang. Kakausapin ko lang po muna si Kuya Drake, anya sa mahinang boses. Agad na naunawaan ng mga magulang ang iniisip niya kaya tumango lang ang mga ito sa kanya. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at diinayal niya ang number ni Drake. Nakakailang ring pa lang ito ay agad nang may sumagot sa kabilang linya na parang inaabangan na talaga ang tawag niya. Hello, sabi ni Drake sa kabilang linya. Hindi inaasahan ni Gigi na sasagutin agad ito ni Drake. Tumingin muna si Gigi kay chairman para mag-excuse. Sandali lang po, may kakausapin lang ako, paalam ni Gigi dito. Napalingon naman ang matanda kay Gigi na mabilis tumalikod. Hello, Kuya Drake. Narinig ng chairman ang pangalang binanggit ni Gigi, kaya napakunot ito ng noo at curious na hinabol siya ng tingin habang papalayo. Mabilis na nagtungo sa kanyang silid si Gigi dahil yun lang ang tahimik na lugar para kapag-usap sila ni Drake nang walang ibang nakakarinig. Kuya, panimula ni Gigi. Nasa bahay niyo si Chairman Tuazon ngayon at interesado siya sa design mo, saad ni Drake bago pa man sabihin ni Gigi ang balitang yon. Nagulat si Gigi sa sinabi nito pero nakabawi din agad. Hindi na siya magtataka dahil alam niyang marami talaga itong dalamay. Tanggapin mo, ani Drake. Po. Pero sabi mo, reserba ko yun para sa'yo. Hanggang dun lang kasi ang nalalaman ni Gigi, wala siyang idea kung ano talaga ang plano ni Drake para sa kanyang design. Basta nagtitiwala lang siya dito kaya hindi na siya nag-uusisa. I know, but this is better than my original plan. Trust me, you're heading the right direction. Ako nang bahala kay Kuya Carding, kakausapin ko siya, wika ni Drake sa kabilang linya. This is Drake's new plan, ang matuklasan ni Chairman Eduardo Tuazon si Gigi. Naniniwala si Drake na sa kakayahan at na kinahihiligan ni Gigi, alam niyang mas mahahasa ang skills at talento nito sa Innovatech kesa Rufino Company. Wala naman talaga ang Innovatech sa plano niya noon. Nung una niyang makita ang design ni Gigi, nagkaroon agad siya ng ideya dahil napapanahon ang ganitong imbensyon, lalo na at wala pang nakakagawa nito sa Pilipinas.
Kaya naman after sumang-ayon sa kanya ng executive board ay naglunsad sila ng bidding para maghanap ng kumpanyang may kakayahang makagawa ng gaya nito. At marami nga ang nagpakita ng interest na lumahok. Kung meron mang manalo, kagaya ng napagkasunduan, ilalabas nila ito sa merkado at magbibigay ang Rufino ng long-term partnership sa kumpanyang mananalo. But if no one wins, he's going to handpick the company with the best capability to execute the design created ila Gigi. Pero dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari sa pagitan ni Gigi at Gray, biglang naiba ang plano niya para kay Gigi, ang maging parte ito ng Innovatech at Pamilya Tuazon. Tuloy pa rin ang bidding at dadaan pa rin sa tanang proseso sa pagpili ng mananalo. Kahit si EAE si Drake, hindi lang naman siya ang pipili ng mananalo. Kasali din dun ang mga matataas ng opisyales sa kanilang kumpanya, maging ang mga executive board ng kanilang hospital. Kaya naman hindi niya maimpluwensyahan ang resulta ng mananalo sa bidding, pero malaki ang kumpiyansa ni Drake na walang makatatapat sa disenyo ni Gigi. Remember, don't settle for less, palala ni Drake habang nagsasalita sa kabilang linya. Ibig niyang iparating kay Gigi na magbigay ito ng mga demands bago tanggapin ang alok ni chairman. Napangiti si Gigi dahil sa huli nitong sinabi. Marami man siyang katanungan sa bayaw ay umnoo na lang siya dahil malaki ang tiwala niya rito. Bata pa lang siya ay iginigyan na siya nito sa tamang daan, kaya hindi na siya nagtanong ng kahit ano pa. Samantalang sa ibaba, naiwang nag-uusap pa rin si Chairman Tuazon at Mang Carding. Habang si Aling Nympha naman ay lumabas muna saglit dahil may kinausap ito. Habang nagsasalita ay nahagip ng mga mata ni Chairman Tuazon ang isang picture frame. Hindi siya sigurado pero gusto niyang makasiguro. Kaya tumayo siya at naglakad palapit sa bagay na umagaw ng kanyang atensyon. Nang makalapit ay dinampot niya ang picture frame. Hindi na siya nagkamali, si Andrew Rufino at Drake Rufino ang mga nasa litrato kasama ang pamilya ni Gigi. Sa background ang nasisiguro niyang hindi ito sa Pilipinas. Kuha yan sa VIA, wika ni Mang Carding na nakalapit na sa bisita. Kilala niyo ang magkapatid na Rufino? Tumango si Mang Carding. Mga manugang ko sila, sagot ni Mang Carding, hindi na pinahaba pa ang paliwanag. Nagulat man ay hindi yun ipinahalata ng chairman. Pinili naming maging ordinaryong estudyante si Gigi para maging normal ang buhay niya. Kung pumayag lang kaming ipa-accelerate siya, matagal na siya dapat nakapagtapos ng high school. At para naman hindi masayang ang talino niya, taon-taon siyang ipinapadala ni Drake sa Amerika tuwing bakasyon para mag-aral ng mga short courses. Hindi naman ako kasing talino ng anak ko kaya hindi ko na maalala kung ano-ano ang mga yon, ang intindi ko lang, robotics at computer systems. Nakitaan kasi ni Drake si Gigi na yun ang hilig kaya ayon, sinuportahan niya taon-taon. Sinasamantala na rin namin na magbakasyon ang buong pamilya sa Amerika habang nag-aaral siya doon, mahabang salaysay ni Mang Carding. Alam ba ni Drake Rufino ang tungkol sa design ni Gigi na binibili ko? 0 naman, sa kanya unang ipinakita ni Gigi yon. Nahihiya na lang ang anak ko na humingi ng budget sa kuya niya dahil sobrang dami na nitong naitulong sa kanya. Pero kung nagkataon, baka sila ang nag-champion sa Singapore, may panghihinayang sa boses ni Mang Carding. Their project is bigger than that competition, said ni Chairman Tuazon. Magsasalita pa sana si Mang Carding nang marinig nila ang boses ni Gigi. Tay, kakausapin daw po kayo ni Kuya Drake, boses ni Gigi na pababa ng hagdan. Nang marinig yun ni Mang Carding ay dali-dali itong nagpaalam kay Chairman Tuazon at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Ibinalik ng chairman ang picture frame sa pwesto nito habang ang nasa isip ay si Drake Rufino at ang koneksyon nito kay Gigi. Hindi alam ng chairman kung ano ang mararamdaman dahil sa natuklasan. Chairman, payag na po ako, boses ni Gigi mula sa likuran. Napalingon si chairman dito. Si Drake ba ang nagsabing tanggapin mo ang offer ko? Sinsero niyang tanong, marahang tumango si Gigi bilang pagsang-ayon. Hindi tuloy mapigilan ni Chairman Tuazon ang magtaka kung bakit pumayag si Drake na sa kanya ipagkatiwala ang design ni Gigi kahit batid niya na marami nang nagtangkang bumili nito. Kaya naman muli niyang binalikan sa isip ang mga impormasyon na nalaman. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga pangyayari at koneksyon nilang tatlo. Siya, si Gigi at si Drake. Una, bigla na lang nagbanta si Drake na ipupull out nito ang kanyang shares ng walang dahilan. Kinabukasan, nakipagkita ang anak niyang si Gray kay Drake. Nalarman niya yun dahil nagpadala siya ng tagapagmanman matapos magbanta ni Drake about sa shares. At nang matapos mag-usap ng dalawa, Drake immediately backed out of his decision. Bigla na lang nagbago ang isip nito nung araw din yon.
After few weeks, ipinakilala ni Gray si Gigi as girlfriend, Girl from Nowhere, pero heto natuklasan niyang ito ang orihinal na gumawa ng dream project ni Drake. Tapos ngayon ay nalaman pa niyang pamilya pala ang dalawa. At base sa mga kwento ng ama nito, basically Drake is Gigi's mentor. Tapos ngayon, walang kagatol-gatol si Drake na ipinagkatiwala sa kanya ang napaka-importanting design ni Gigi. Matapos ng malalim na pag-iisip, unti-unting umaliwalas ang kanyang mukha na tila nagkakaroon ng linaw ang kanyang mga katanungan. Mahinang tumawa si Chairman Tuazon. Tawang tila sumasang ayon sa natuklasan. Pagkatapos ay dumakong muli ang tingin nito sa litrato ni Drake na nasa picture frame. Drake Rufino, usal nito habang nakangiting umiiling-iling. I'm glad to be aboard, Anya.